Channeling your energy. Your soul calls here. Welcome Taurus, Sun, Moon at Rising. At ang angel number ngayon, August 2026 ay 0707. Hindi ito simpleng pagkakataon. Sa energy reading na to, malakas ang message tungkol sa self-awareness, forgiveness, compromise, tenacity at tunay na kalayaan. Maaring matagal ka nang may dinadalang sama ng loob, pagkadismaya o mga salitang hindi mo kailanman nasabi, pero ipinapaalala ng energy na hindi mo kailangang bitbitin habang buhay ang mga bagay na matagal nang ubos ang silbi sa buhay mo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ng ibang tao. At minsan ito ang paraan para palayain ang sarili mo mula sa bigat ng nakaraan. Malakas din ang paalala tungkol sa compromise. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo. May mga sitwasyon na mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama. Kung pareho ng hindi nagkakaintindihan, may pagkakataon ng pinakamagandang desisyon ay tanggapin na hindi lahat ng relasyon, usapan o koneksyon ay kailangang pilitin. Kasabay nito, hinihikayat ka ring maging tapat sa sarili mong emosyon. Huwag mong ikulong ang nararamdaman hanggang ikaw na mismo ang mapagod. Ayan. Kapag natutunan mong kilalanin ang sarili at bitawan ang mga hindi na para sa'yo, doon nagsisimulang maranasan ang kalayaang matagal mo nang hinahanap. Huminga ng malalim, Taurus. I-clear natin ng sandali ang isip, anumang mabigat na energy, takot o pag-aalinlangan ay hayaan nating unting-unting lumabas. Inaanyayahan natin ang Divine Source, Spirit Guides, Guardian Angels at Highest Good upang gabayan tayo sa energy reading na to. Kunin lamang ang mga message na tunay na nagre-resonate sa iyong sitwasyon at hayaan ang iba. General collective energy reading to ha, para sa mga Taurus. Hindi ito magre-resonate sa lahat dahil magkaiba ang sitwasyon ng bawat isa. Kunin lamang ang mga message na para sa'yo. Paalala rin na hindi ako personal na nagme-message sa kahit sino para mag-alok ng reading. Kung may gumagamit ng pangalan o larawan ko, hindi po ako yon. Lahat ng official links ay nasa description. Ayan, nabulol tuloy. Okay, Taurus. Malakas ang tema ng pagkakaantala sa direksyon gusto mong tahakin. May ilan sa inyo na pakiramdam ay parang ilang buwan nang umiikot sa parehong sitwasyon. May plano ka, may pangarap ka, pero tila may laging humahadlang. Hindi ito laging tao, minsan ang humahadlang ay pagod, takot o sobrang pag-iisip sa lahat ng possible na mangyari. May pattern na paulit-ulit na lumilitaw at nagsasabing kailangan mo nang maging malinaw bago ka gumawa ng susunod na hakbang. Kapag magulo ang isip, kahit tama ang opportunity, nagiging mahirap pa rin ang pagpili. Sa usaping trabaho o negosyo, may mga Taurus na nasa punto ng pagbabago. Posibleng may iniisip na bagong direction, bagong employer, bagong kliyente o bagong negosyo. Ngunit kasabay nito ang pag-aalinlangan, iniisip kung tama ba ang panahon, kung sapat ba ang kakayahan o kung magiging sulit ba ang risk. Ang energy ay hindi nagsasabing huwag kang sumugal. Ang paalala lamang ay huwag magdesisyon dahil lang sa pressure o pagmamadali. Ang matibay na plano ay mas nagdadala ng pangmatagalang resulta kaysa sa padalos-dalos na kilos. Para naman sa mga OFWs, maaring may usapin tungkol sa kontrata, paglipat ng trabaho o pagbabago ng responsibility. Kung may hinihintay kang malinaw na sagot mula sa employer o ahensya, possible na magkaroon ng kaunting delay. Gamitin ang panahon na ito para ihanda ang sarili sa anumang magiging result. Sa usaping finance, may indication na mas nagiging maingat ka na ngayon sa paggastos. Tama naman. At hindi ito panahon para magpadala agad sa emosyon na pagbili o sa mga alok na mukhang napakaganda para maging totoo. Mas magiging matatag ang iyong finances kapag inuuna mo ang pangangailangan kaysa sa pansamantalang kagustuhan. Sa love life,
May energy ng paglayo. Hindi ito laging break up ha. Para sa iba, emotional distance ito. Magkasama pa rin ngunit hindi na tulad ng dati ang communication. Para naman sa iba, unti-unti nang tinatanggap na may relasyon na hindi na talaga kayang ibalik sa dati. Kung single ka, pinapakita ng reading na bago dumating ang tamang tao, may bahagi muna ng puso ang kailangang gumaling. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil may mga lumang sugat na hindi pagganap na naisara. Kapag hindi yun na proseso, may possibility na maulit lamang ang dating pattern. Kung may pamilya ka, maaaring ikaw ang madalas na inaasahan sa bahay. Ikaw ang laging nagbibigay ng payo, tumutulong o sumasalo ng problema. Ngunit may paalala rin ng energy na hindi mo obligasyong akuin ang lahat. Ang pagtulong ay maganda pero hindi kung nauubos ka na. Para sa mga may anak, magandang panahon ito para pagtuunan ng pansin ng emotion, ng connection, kaysa sa material na bagay. Minsan, mas kailangan nila ang oras at pakikinig kaysa sa anumang regalo. Para naman sa mga estudyante, maaring may pagkalito sa kursong pinili o sa direksyong gustong tahakin. Hindi masamang magtanong sa sarili kung ito pa rin ba ang landas na nagbibigay ng inspiration. Ang mahalaga ay ang desisyong gagawin ay bunga ng malinaw na pagninilay, hindi ng takot. May isa pang malakas na tema rito, paglalantad ng katotohanan. Oh my God, charot. Maring may information na matagal nang nakatago na unti-unting lumalabas. Hindi ito para siraan ka ha. Sa halip, ito ang magbibigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw kung sino ang dapat pagkatiwalaan at kung anong sitwasyon ang kailangan ng bitawan. Kasabay nito, may babala rin laban sa maling communication. Piliin ang tamang oras bago magsalita, lalo na kung emotional ang sitwasyon. Ayan. At may mga salitang kapag nabitawan na, mahirap nang bawiin. Taurus. Taurus, malakas din ang energy ng personal na progress. Ayan. Unti-unti mong nakikilala ang sariling halaga. Hindi na ganon kadaling maapektuhan ng opinyon ng ibang tao. Mas malinaw na ngayon kung ano ang gusto mong buhayin at kung ano ang panahon or panahon ng tapusin. Malakas din ang energy ng personal progress at unti-unti mong nakikilala ang sariling halaga. Hindi na ganon kadaling maapektuhan ng opinyon ang ibang tao. Mas malinaw na ngayon kung ano ang gusto mong buhayin at kung ano ang panahon ng tapusin. May ilan sa inyo na mas magiging focus sa sariling kalusugan, self-care o pagpapaganda ng kalidad ng buhay. Hindi ito pagiging makasarili, ito ay pag-aalaga sa sarili upang magkaroon ka pa ng lakas na ibahagi ang pinakamabuting version ng sarili mo sa iba. At sa ating energy, umiikot to sa pagbitaw, paglinaw ng direksyon at pagbalik sa sariling halaga. Hindi lahat ng umaalis ay pagkawala. May mga bagay na kailangang matapos upang magkaroon ng space para sa mas akmang opportunity, relasyon at layunin sa buhay. Tandaan, ang energy reading lang ito ha. Kunin lamang ang mga message na tunay na nagre-resonate para sa iyong sitwasyon. At ang rune message mo ay Raido. Malakas ang tema ng paglalakbay at tamang direksyon. Hindi lamang ito tungkol sa physical na biyahe ha. Maari rin itong tumukoy sa paglalakbay ng isip, emosyon, karera, or spiritual growth. May mga Taurus na matagal nang naghahanap ng sagot kung nasa tamang landas pa ba sila. Ang energy ng Raido ay nagpapaalala na hindi lahat ng pagbagal ay pagkakamali. May mga pagkakataong pinapabagal tayo ng buhay para hindi tayo mapunta sa direksyong hindi talaga para sa atin. Kung may plano kang lumipat ng trabaho, magsimula ng negosyo, mag-abroad, mag-aral muli o gumawa ng malaking desisyon, hinihikayat ka ng energy na pag-isipan ito ng mabuti, ngunit huwag hayaang pigilan ka ng takot. Ang tamang direksyon ay unti-unting lumilinaw habang patuloy kang kumikilos.
Ang message ng Oracle card ay play. Maraming Taurus ang sobrang nakatuon sa responsibility. Palaging iniisip ang trabaho, pamilya, gastusin, negosyo at mga obligasyon. Maganda ang pagiging responsable, ngunit pinapaalala ng energy na hindi ka nilikhang mabuhay para lang magtrabaho. May panahon para magsumikap at may panahon para huminga. Kapag palagi kang pagod, kahit maganda ang opportunity na dumarating, mahirapan kang makita ito dahil ubos na ang iyong lakas. Hindi kasalanan ang magpahinga, hindi rin ito katamaran. Bahagi ito ng pag-aalaga sa sarili. At simpleng pagtawa, paglabas kasama ang mga mahal sa buhay, paggawa ng hobby o pagbibigay ng oras sa sarili ay maaring maging dahilan upang bumalik ang sigla at inspiration na matagal mo nang hinahanap. At kung pagsasamahin ko ang message ng Raido at Oracle na play, isa ang direksyong gustong iparating. Minsan nakala natin kailangan pa nating mag-double ng trabaho para umusad ang buhay. Ngunit may mga pagkakataon ang totoong kailangan ay huminto sandali upang makita ang mas malinaw na direksyon. Kapag pagod ang isip, madaling maligaw ng desisyon. Kapag mabigat ang puso, mahirap makilala ang mga biyayang nasa harapan mo na pala. Ang energy ay nagpapaalala na ang pahinga ay hindi paglayo sa pangarap. Bahagi ito ng paglalakbay patungo doon. Kung matagal ka nang walang bakasyon, walang oras sa pamilya o pakiramdam mo umiikot na lang ang bawat araw sa responsibility, maaring ito ang tamang panahon para ibalik ang balance. May mga Taurus na nakakaramdam ng guilt kapag nagpapahinga, para bang kailangan laging may ginagawa upang maging productive, ganon. Ngunit pinapakita ng energy na ang isang taong laging ubos ay hindi rin makapagbibigay ng buong lakas sa iba. Kung may pinagdaraanan kang emosyonal na bigat, huwag mong madaliin ang sarili. Ang pag-heal ay hindi karera. May kanya-kanya tayong oras ng pagbangon. Kung may relasyon kang tila napapagod na, minsan ang kailangan ay hindi agad solusyon, kundi pagkakataong muling maalala kung bakit kayo nagsimula. Kung pamilya naman ang nagbibigay ng stress, umanap ng paraan upang makipag-usap kapag kalmado ang emosyon. Para sa mga naghahanap ng bagong direksyon sa trabaho o negosyo, huwag matakot magpahinga para makapagplano. Mas malinaw ang desisyong ginagawa kapag tahimik ang isip kaysa kapag minamadali ang pressure. Sa kabuuan, pinapaalala ng dalawang energy na to na ang tamang direksyon ay hindi lamang sinusukat sa bilis ng pag-usad. Mas mahalaga kung ang bawat hakbang ay naayon sa iyong kapayapaan, kalusugan at tunay na layunin. Kapag natutunan mong balansehin ang responsibility at pag-aalaga sa sarili, mas magiging malinaw ang mga susunod mong desisyon at mas magiging magaan ang paglalakbay mo. Muli, energy reading lamang to ha. Kunin lamang ang mga message na tunay na nagre-resonate para sa iyong sitwasyon. Bago natin tapusin ang reading na to, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng oras upang samahan ako hanggang dulo. Umaasa ako na may kahit isang message man lang ay nakatulong sa pagninilay, nagbigay ng linaw o nagpapaalala na hindi ka nag-iisa sa mga hamon na kinakaharap mo. Muli, paalala lamang na ito ay general, collective energy reading para sa Taurus. Hindi lahat ng message ay para sa lahat. Kaya kunin lamang ang mga bahaging tunay na nagre-resonate sa iyong sitwasyon at hayaan ang iba. Kung mahilig ka naman sa astrology, birth charts, planetary transits, maaari nyo pong bisitahin ang aking astrology channel na Astro Luna Quest, Astrology and Birth Chart.
At kung nagustuhan mo ang reading na to, huwag kalimutang i-like ang video, ibahagi sa mga kaibigan o mahal sa buhay na sa tingin mo ay maaring makatulong din ang message na to. Kung may nais kang ibahagi, maaari kang mag-iwan ng comment. Masaya akong mabasa kung aling bahagi ng reading ang pinaka nagbigay ng linaw sa iyo. Hinihiling ko lamang na panatilihin nating magalang at positive ang ating community upang maging ligtas at maayos ang space na to para sa lahat. Available din ang aking crystal bracelets. Bawat isa ay personal kong nililinis at sineset ng intention bago ko ipadala. Layunin nitong magsilbing symbols ng iyong personal na intention at spiritual journey. Ang kompletong information ay makikita po sa description. At bago tayo tuluyang magpaalam, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa channel. Maraming salamat sa ating mga channel members, sa lahat ng subscribers, silent viewers, mga regular na nanonood, at sa mga unang beses pa lamang napadpad dito. Pinapahalagan ko ang bawat oras na ibinibigay ninyo sa panonood ng aking mga videos. Isang mainit na pagbati rin sa mga nanonood sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa ating mga OFWs. Naway lagi kayong gabayan at ingatan saan man kayo naroroon. At again, this is Astro Luna Quest. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.